Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao. Pananalig ko sa iyong tuloy. Siniseryoso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, at sa patnubay na iyong banal na Espiritu. Muli marami pong salamat sa oras na ito, ang pinakamahalagang oras na kung saan ibinubuhos mo ang iyong biyaya na napakahalaga, ang matamnan ng aming puso, ng aral mula sa iyong banal na mensahe, sa iyong mabuting balita. Panginoon, pati namin hindi kami karapat dapat makasalo sa online piging na ito sapagkat kami makasalanan. Ngunit maraming salamat sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay patuloy mo pa rin ipinagkakalubang yung sarili bilang buhay na pagkain espiritual. Ikaw ang pagkain na nagbibigay buhay sa amin, Panginoong Jesus. Tayo po'y lumapit na may kababaang loob sa ating Ama. Tumingin ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras. Muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob. Linis mo po ang aking puso, ang aking mga pagkakamali at kasalanan. Pagkalinis mo, Panginoon, at sa mga oras na ito ay gamitin mo muna ako bilang instrumento na daluyan ng iyong mensahe. Hindi ako dapat, Panginoon, at maraming salamat sapagkat ang iyong bang likod ay ginagamit mo upang iyong salita na makapagpapagaling sa amin spiritually, Panginoon, ay makarating kahit online ang iyong mabuting balita na magbibigay sa amin ng pag-asa, katatagan at pagtitiwala at pag-ibig sa iyo.
Muli, Panginoon, ang karunungan, ang discernment, ang bunga ng banal na Espiritu, ang humility, Panginoon, ang maghari sa Facebook Live na ito. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Patuloy kang kumilos, pasupusin mo ng banal na Espiritu ang bawat isa ng iyong amang lingkod. Muli ang dalangin ko sa makakarinig ng mga mabuting balita na iyong ihahayag sa oras na ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, magkaroon ng pagbabago sa aming buhay at maibahagi sa iba. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sapagkat nananalig kami na narito ang presensya ng banal na Espiritu. Ikaw ang mataas at mabigyan parangal sa Facebook Live na ito. Muli ang pagkapasalamat at puri sa iyo, kataas-taasang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapususan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig ito ng kaniyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat panoong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Inunugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula noon marami na sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12. Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kayo po kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya sa palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa.
Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Wala makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinigay, mayroon akong kapangyarihan, ibigay at kunin ulit. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang talinghaga ng kulungan ng mga tupa. Tandaan ninyo ito, pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at nilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay paktakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus, ang talagang ito ngunit hindi nila naunawaan ang ibig sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Samayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Muli, welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. And of course, ito po yung Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. Minsan nag-iiba po tayo ng schedule, depende po sa schedule din ng inyong abang lingkod. And maraming salamat sa Panginoon sapagkat ang ating po pagninilayan ay ang mga mabuting balita noong Saturday, Sunday at ngayon po Monday Gospel. Ito yung ang pagbasa po ay nagmula kay San Juan chapter 6 verses 60 to 69. Yun po nga yung binasa natin na ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. At yung pagbasa kay San Juan sa chapter 10 verses 11 to 80, si Jesus ang mabuting pastol. At ngayon po, ang gospel ay nagmula din kay San Juan, chapter 10 verses 1 to 10, ang talinghaga ng kulungan ng mga tupa, at si Jesus ang mabuting pastol. Amen. So marami pong salamat sa Panginoon. April 20, 21, and 22 po ang ating pagninilayan bilang pagkain spiritual. Ito, kamung anong sinabi ng Panginoon Jesus, no? Sa mga nakaraang gospel na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. At ipinagdidiinan ng mensahe ng Panginoon sa bawat araw, mahalaga na meron tayong pagkaing spiritual, hindi lang pagkaing pisikal. Kasi kung puro pagkaing pisikal lang ang inaasikaso natin sa bawat araw, talagang napakalapit natin sa mga tukso na nagdadala po sa atin sa kasalanan. Kasi nga, likas tayong makalaman, di po ba? Likas tayong makasalanan. Pero bilang nilikha ng Diyos, hindi lang naman tayo katawang lupa, tayo may espiritu at tayo may kaluluwa. At yun ang masasabi natin everyday na nineglect natin. Yung bigyan natin ng tuon yung ating spiritual life. Alam naman natin ng lahat ng bagay dito, pansamantala lamang, hinihiram lamang, di po ba? So dapat maging sigurista tayo. Sabi nga aanhin ng isang tao ang makamtan niya ang lahat sa mundo kung ang kapalit naman ito ay kanyang kaluluwa. Amen. So,
Tungkol po doon sa gospel nung Sabado, ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan, tayo po ba, gaano ba kahalaga sa atin yung eternal life? Minsan ba nag-wonder tayo na, nga no, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Talagang napakabilis kung iisipin mo, no? Maya-maya makikita mo na lang o mababasa mo sa social media na namatay na si ganito o nagpakamatay na si ganito. O kaya kakilala mo na kanina lang kausap mo. Tapos, di ba, biglang namatay, inatake sa puso. Lalo na ngayon, ang panahon natin napakainit. Usong-usong ngayon mga inaatake sa puso, mga heat stroke. Kumbaga talagang yung kamatayan, you can never predict Totoo yan. We cannot say na bata ka pa, mayaman ka pa, hindi ka pa mamamatay. No, hindi totoo yan. Sapagkat ang kamatayan natin, walang makakaalam lang yan, kundi ang Diyos. So, ang buhay natin ngayon dito sa mundo, masasabi talaga nating sobrang ikli. Sobrang ikli, no? Dumadaan lang tayo sa proseso na parang, ang tagal naman, no? Pero, kung lilimiin mong mabuti, napaka-ikli lamang. Sabi nga, parang usok lang, no? Kung halimbawa, magsisigarilyo ka, yung usok ng sigarilyo pagka binuga mo, ano lang ang buhay natin na dumadaan lang sa harapan mo yung usok, then mamaya-maya wala na. Pero napagnilayan na ba natin yung ano nga kaya pag namatay ako, saan ako mapupunta? O kaya yung nanay kong namatay, yung tatay kong namatay, yung kakilala kong namatay, saan kaya sila mapupunta? Kasi meron tayong pinaniniwalaan, lalo na tayo na Katoliko, pinaniniwalaan natin na may langit. Wala tayong may impyerno. So, kung sa palagay natin, dito sa buhay natin, parang impyerno na. Dahil sa init, no? At saka sa mga iba't ibang pinagdadaanan natin ngayong problema, kalungkutan, depression. Para mong isa sinasabi natin, gusto ko nang mamatay. Sa dami ng problema na meron tayo, no? Lalo na kung may sakit ka pisikal. No? Yung sakit pisikal, madali din makapag-depress yan. Parang gusto mo, pwede ba, kung mamamatay ako, mamamatay na ako, kaysa naman yung gagastos ka pa, ma-hospital ka pa, diba? Mabibedridden ka pa. Mahirap yun. Amen. So, makikita natin minsan ang value ng buhay. Yung kapag minsan nag-iisa na lang tayo, minsan may sakit na tayo, or kapag may problema tayo. Pero hanggat bata pa, malakas pa, marami pang kinakaabalahan sa mundo, hindi natin ma-value yung eternal life. Amen. Ay napakahalaga nun sa atin. Sapagkat yung buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Nakiki-apartment lang. Yung meron ka ngayong career, bahay, magulang, asawa, everything na meron tayo ngayon, sandali lang. No? Totoo yun, no? Kapag dumating tayo sa mundo, wala tayong dala. At kapag umalis tayo sa mundo, wala pa rin tayong madadala. So, ano yung meaning ng buhay? Gano'n lang pala ang buhay Sisilang ka sa mundo. Tapos aalis ka, walang dala, no? Kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, talagang walang madadala kapag namatay. Kaya nga doon masasabi natin, God is very fair. Napaka-fair ni God. Bakit? Hindi na depende sa kayamanan, sa pinag-aralan, sa kapangyarihan, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dami nating problema at pinoproblema dito sa mundo. Amen? Ang dami talaga, no? Nakakaranas tayo ng mga sakit, ng mga trahedya. Kamukha ng trahedya, no? Itong pagbaha sa Dubai. Yung ba talagang pinaparamdam sa atin sa panahon na ito na Jesus will come anytime. Kasi ino-offer ni Jesus yung buhay na walang hanggan Amen. Natingnan nyo ang Dubai ay isang kilalang bansa. At tayo nga mga Pilipino gusto natin makapagtrabaho kasi laki ng sweldo doon no? Laki ng value ng pera doon Pero anong nabalitaan na all of a sudden, Dubai binaha. Nakita natin yung mga kotse lumulutang. Imagine ba natin yun? Hindi, no? Biglaan. Yung tsunami sa Japan. Naglulutangan din ng mga bahay, mga kotseng tinangay na malakas na nabaha o ng tubig mula sa dagat. Ano pa? Dito lang sa bansa natin, nangyayari mga pagbaha. Nagagalit na yung kalikasan sa atin, no? Kasi inabuso natin Ang pandemic na nangyari sa atin, lahat tayo nabigla. Lahat ng buong bansa,
hindi tayo nakapaghanda ang buong mundo. Ano ibig sabihin ng Panginoon? May katapusan talaga eh. Pero salamat tayo sa pag-ibig ng Diyos eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi pa niya dinidecide ng Ama dapat na magkaroon ng pagbabalik. Ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus para magkaroon na ng paghuhukom. Actually, sa sama nating mga tao ngayon, isang kisap mata lang ng Diyos, pwede nang sabihin, ay tama na. Huwag na tayo magpadala ng pandemic uli. Huwag na tayo magpadala ng bagyo or na kung anong sakuna dyan sa bundo. Tama na, napakasama na ng mga tao. Pero hanggang ngayon, ini-enjoy pa natin yung mercy, yung love ni God. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kasi yung buhay na walang hanggan is pinaghirapan niya ni Kristo eh. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin eh. Pero ba't hindi natin binibigyan ng halaga? Para sa atin, ang eternal life, eh, wala na lang. Pag namatay na lang ako. Parang gano'n na lang, no? Eh kung minsan tayo, napavalue lang natin yung buhay natin pag nandiyan lang mismo eh. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, panatag ang ginagawa mo ngayon, kung ano man trabaho ang ginagawa natin. Tapos biglang lumindol ng malakas. Diba marami ng taong biglang, oh Lord, ako, sana pahintuin niyo yung ano. O kaya naman eh, biglang nagkasunog sa bahay niyo. Tsaka pa lang natin naaalala si Lord. Natatakot tayong mamatay. At kapag tayo ay natatakot mamatay, there's something wrong with us. Kasi ang tunay na naghihintay sa buhay na walang hanggan, hindi natatakot mamatay. Actually, kung talagang gusto mo ang buhay na walang hanggan, na-excite tayo. Dapat excited tayo. Alam mo yung manliligaw? Yung manliligaw na hinihintay mo, na, halimbawa ikaw yung dalaga, nagpapaganda ka, hinahanda mo yung sarili mo, kasi darating yung manliligaw mo eh. Ganun dapat ang pagtingin natin sa kamatayan. Excited tayo kasi alam natin na ino-offer tayo ni God ng eternal life. Pero na tayo natatakot kasi alam natin na may impyerno din. Paano pag namatay tayo tapos sa impyerno tayo pupunta? Kasi nga hindi natin binigyan ng halaga ang buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ni God. Natrabaho na lahat ni Jesus eh. Ginawa na niya lahat eh. Kumbaga sa pagkain, isusubo na lang natin at ingunguya. Pero hindi pa rin natin ginagawa. Na minsan ba naisip natin na, ay, nakakaingit naman yung kapitbahay namin, ang yaman. Ay, nakakaingit naman siya. Lagi siyang top sa school. Ay, nakakaingit naman siya. Hindi ba? Eh, hindi naman yun ang basihan ng buhay na walang hanggan. At ano, ang dapat natin gawin para magkaroon ng eternal life? Sabi nga eh, lahat tayo marunong magdasal, lahat tayo kilala natin ng Diyos, is enough para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba sabi po sa salita ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sino lang daw yung papasok sa kaharian ng Diyos? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kahit alam natin na bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal mga lunya, alam natin yun, no? Pero hindi natin ginagawa, hindi natin sinasabuhay, baliwala ang ating mga ginagawa na kabutihan. Ibig ko sabihin ganito, alam natin yung mga utos ng Diyos, pero hindi natin sinasabuhay. So, nababaliwala siya. Amen. Parang information lang yung alam natin, pero walang transformation. Amen. Kung gusto natin makamit yung buhay na walang hanggan na yan, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, yung God's will ang mangyari sa buhay natin. Kasi, sa panahon ngayon, hindi na talaga God's will ang nangyayari. Human will. Kung anong gusto ng tao. Lord, gusto ko to. Eh sa alam naman natin na ang utos ng Diyos ay perpekto. Hindi magbibigay ng utos ng Diyos na hindi kaya ng tao. Actually, kaya natin lahat ng mga utos ng Diyos. Ang problema, ayaw nating sundin. Hindi ba? Ayaw nating sundin. Kaya ang nangyayari, lumalayo sa atin yung pagkakataon na mapunta dyan sa buhay na walang hanggan. Iyan yung sinasabi na kapag nandiyan na tayo, wala na. Kahit, namatay na tayo, hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos. Kahit humingi pa tayo ng tawad sa Diyos, kahit sabihin pa natin, Lord, patawarin mo ako, magbabago na ako, ganito, wala na.
hanggat buhay tayo, nandyan yung talagang habag ng Diyos, yung pagpapatawad niya. Kaya nga dapat tayong niya. Kasi hindi natin masabi kung pagtulog natin mamaya, kung magising pa tayo. Hindi ba, kumbaga nagbigay na rin naman ng example yung mga taong kilala nating namatay na hindi nakapagbalik loob sa Diyos. So, tayo talaga, it's a miracle na buhay pa tayo at kinakatok pa tayo ng Diyos. Para yung buhay na walang hanggan na yan, ay pagtrabahuan natin sa tulong niya. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kung sa palagay natin, nabuhay ang isang tao dito sa mundo, napakayaman, napaka-powerful, wala yan. Pagdating sa paghuhusga, hindi naman yan ang basihan ng Diyos. Ang basihan ng Diyos kung talagang tinanggap mo siya, minahal mo siya, sunod ka sa kanyang kalooban. Amen. Doon masusulat sa Book of Life ang ating mga pangalan. Dahil yun naman talaga ang totoong problema natin ngayon Paano tayo makakapagod sa buhay na walang hanggan? Kasi ang buhay na walang hanggan na yan wala na yung hirap, wala na yung mga sakit na kamukha ng nararanasan natin dito sa mundo. At talaga namang ipinangako sa atin ng Diyos na ang langit ay isang masasabi nating kaharian ng Diyos na kung saan wala lang tayong gagawin kundi sambahin ng Panginoon. Hindi po ba? Wala na dong mayaman, wala na doon. Lahat tayo magpupuri sa Panginoon. At sabi pa nga sa Korinto na hindi pa nadidinig ng tenga, hindi pa nakakita ng mata, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang hinanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Actually, kahit ikaw ang pinakamayamang tao dito sa mundo, nakita mo na yung pinakamagandang lugar, napuntahan mo na yung langit, pag nakita daw natin yun, sasabihin natin sa sarili natin, wala nito sa mundo hindi ko to nakita Amen. So, wala yan sa payamanan, patalanuhan. Ang kailangan ng Diyos ay kababaang loob para makita natin yung langit na yan. Amen. Kaya sana pinagninilayan din natin everyday na anytime na kunin ako ni Lord, kampante tayo kahit paano na yung buhay na walang hanggan ay maibigay sa atin. Actually, pinapanalangin yan everyday sa panalangin nyo o sa panalangin natin, sama natin yan. Yung laging wini-wish ng puso natin, yung buhay na walang hanggan. At syempre, habang wini-wish natin yan, pinagpipray natin, ang pinagtatrabahuan. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa sarili mo na gusto ko maging doktor, na gusto ko maging teacher, kung hanggang sa mind lang siya, wala tayong ginagawa. Kailangan, nandun yung ating pagkilos sa tulong ng Diyos. Hindi naman natin makakaya ng by our own Amen. At yung pong Sunday Gospel na tungkol na si Jesus ang mabuting pastol, totoo naman talagang si Jesus ay mabuting pastol. Isama na natin yung ngayong Gospel na continuation din ng si Jesus ay mabuting pastol at ang talighaga ng kulungan ng mga tupa, ay masasabi natin na si Jesus, the Good Shepherd, na talaga namang nag-aalaga sa mga tupa. Nagre-represent si Jesus kasi dyan Kasi ang pastol ang siyang nag-aalaga sa mga tupa. At alam naman natin ang karakteristik ng tupa maamo at talaga mga malabo kasi ang paningin nila At nagdepende sila sa boses ng nag-aalaga sa kanila, yung pastol nga. Kaya once na marinig nila yung boses ng kanilang nagpapastol, doon sila sumusunod. Amen. At alam naman natin kung gaano kahalaga sa Panginoong Jesus tayong lahat. Kapag sabi nga sa 100 tupa, mawala lang yung isa, hinahanap niya. At syempre, di ba sa tupa, sa ang mabuting pastol, sabi nga yung dumadaan, kailangan dumaan doon sa pintuan ng mabuting pastol ang mga tupa. Kasi sa buhay natin, sinabi din dito sa gospel na kung ang Diyos ang gustong ibigay sa atin isang buhay na ganap at kasaya-saya, ay meron namang kontrabida sa buhay natin. At yun nga yung demonyo, na ang gusto niya magnakaw, patayin, di ba? Yung ating pananampalataya sa Diyos,
Amen. Kaya kailangan nakatutok tayo sa mabuting pastor, ang ating Panginoon. Kasi yun din ang magiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Alam niyo, di ba, pag tayo nagsisimba tuwing linggo sa simbahan, yung, di ba, lahat naman ng simbahan may pinto na dinadaanan natin papunta sa loob ng simbahan. Yun na mismo eh. Di po ba? Yun, parang pag pumapasok ka doon sa pintuan na yun, papunta sa loob ng simbahan, tayo yung mga tupa na dapat maamo sapagkat pumapasok tayo sa presensya ng tahanan ng Diyos. At meron naman pa rin tayong tinatawag na maluwag na pintuan at makipot na pintuan. At sa maluwag o wide door, marami talaga ang gusto doon. Kasi madali nga eh. Madaling pumasok eh. Wide eh. Malawak eh. Malaki eh. Doon sa makipot na pintuan, kakaunti lamang. Kasi talagang mahirap pumasok doon. Kasi nga talagang kakalimutan natin ang ating sarili. Ano ibig sabihin ng kakalimutan ng ating sarili? Yung ating mga kahinaan. I-give up natin kay Lord John. Yung ating mga bisyo, yung ating mga galit, lahat ng mga bagay at mga gawi natin, character natin, na nagkapagdulot sa atin na kasalanan, lahat yun i-give up natin para makapasok tayo sa makipot na pinto, sa mabuting pastol. And of course, Jesus Christ is the only way. Si Kristo lang ang tanging ibinigay ng Diyos para maging daan patungo sa ating mga. Wala nang iba. Kaya napakahalaga ni Kristo sa buhay pananampalataya natin. Siya yung ating mabuting pastol, siya yung pagkain nagbibigay buhay, siya yung nagbigay ng buhay niya para sa ating mga makasalanan. So ano ba tayo ngayon sa paningin ng Diyos? Tayo ba'y mga tupang maamo o tayo yung mga kambing? Sabi nga sa araw ng paghukom, ilalagay ng Diyos yung mga mabubuti sa kanan at yung mga masasama sa kaliwa. At sa mga nangyayari sa mundo natin, talagang iba na yung mga climate change, talagang sobrang init, di po ba, marami nagkakasakit, ano na namang virus ang pumapasok. Kailangan natin mapag-isipan na ang buhay natin hindi dito sa mundo. Hindi talaga dito sa mundo. Kundi talagang dapat meron tayong buhay na pinaghahandaan at yun yung buhay na walang hanggan. Yung pinaghahandaan natin ang kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo, na mula pa lang kinder hanggang sa matapos sa college, talaga yung pagsusumikap natin nandoon, na hindi masama yun. Pero meron tayong mas dapat pa na pinaghahandaan. At yun yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ating mabuting pastol, ang Panginoong Jesucristo. Kailangan pumasok tayo sa pinto kung saan nandoon, nakatanod ang ating Panginoon. Kasi pagka hindi, talagang ang dyablo lagi naghihintay ng perfect timing para tayo'y nakawan, no? Kumbaga yung peace of mind na meron tayo na nakawin yun ng dyablo, yung peace of mind galing yan sa Holy Spirit. Papatayin ng dyablo yung ating pagtitiwala sa Panginoon, pagmamahal, yung komunikasyon. Ayaw niya naka-online tayo na makarinig ng mabuting balita. Ayaw niya yun. Gusto ng dyablo, patay tayo spiritual. Paano na yun? Tayong tao, meron tayong spirito, tapos papatayin yun, yung ating spiritual na kaugnayan sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan yung sinasabing buhay pisikal, pero patay spiritual. At dapat gumana yun eh. Dapat talaga gumana yung spirito natin. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Amen. Kaya kinakailangan na tayo ay maging buhay spiritual para pag dumadating yung mga tukso sa atin na nagdadala sa atin sa kasalanan, nadidiscern natin na yun ay hindi galing sa Diyos, hindi galing sa demonyo. Kasi magnanakaw, pumapatay, at nagwawasak ang demonyo. Amen. Ganyan ang trabaho ng demonyo hanggang sa ngayon. Kahit sa social media, ganyan ang ginagawa ng dyablo. To kill, to steal. Amen. To destroy. Kaya nga maraming mga pamilya ang broken. Gusto ng dyablo yan. Amen. Gusto ng dyablo masalmuot na buhay sa atin. Although inihahain niya to sa magandang, alam mo yon, magandang presentation, pero sa loob nun, may danger na tayo ay magkasala. Because ang weapon ni God sa atin, that God is love.
So, alam ng Diablo, oh, God is love. Gagamitin din niya ang love. Para nang sa ganun ay tayo ma-deceive. Amen. Kaya kung hindi po tayo nakakarinig araw-araw ng mabuting balita, namamatay tayo spiritually. Unti-unti. Na hanggang sa hindi natin mamalayan, nakakapit na pala tayo sa mundo. Ang inaasahan na pala natin, yung magagawa ng mundo sa atin. Paano kung wala na yung kinakapitan natin? Wala na yung pera, wala na yung pamilya, wala na lahat. Sana tayo pupulutin? Kinakailangan na tayo ay makinig sa tinig ng ating mabuting pastol. At ano yung tinig niya? Ang kanyang mga salita. Every day. Pagkain nating spiritual yun eh. Napakahalaga nun. Dapat alam natin ang tinig ng Diyos. Kasi maingay ang social media. Grabe ang boses ng social media. Grabe kung magsalita ang social media sa ating mga tao, lalo na sa ating mga kabataan. Na halos ang mga kabataan yun, wala nang time magdasal, magkaroon ng oras sa Panginoon. Di ba, nauubos yung oras sa cellphone. Minsan maliit pa lang bata talaga nagsi-cellphone na, hindi po ba, ninanakaw ng Diablo yung moments o yung kahit konting oras na lang na makapag-pray, makapagpasalamat, makapagpuri sa Panginoon, makagawa ng kabutihan para sa Panginoon. Ay syempre, kung ang Diyos ay nag-o-offer ng buhay na walang hanggan, may no-offer din ang Diablo. At yun ay kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Amen. Kaya sana mapag-isipan din natin, no? Una sa lahat, ano bang dapat nating gawin para ang buhay na walang hanggan, tayo ay maisama sa yung ating mga pangalan sa Book of Life. Para pag nag-roll call doon sa langit, nandun yung pangalan natin. Amen? Kesa naman pag wala doon yung pangalan natin, hindi makakapasok sa langit. Ito yung pangalan natin nandun sa baba. At lagi nating pakinggan, lagi nating i-desire. Yung puso natin na, ay kailangan tong araw na ito, makarinig ako ng mabuting balita. I'm tired, I'm depressed, may anxiety. Yung anak ko, yung asawa ko, may mga problema. Kailangan na, mas lalo natin dapat asamin na mapakinggan ang boses ng mabuting pastol. Kasi yun ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga good news mabuting balita. Amen? Dahil kung puro na lang tayo sa ingay ng mundo, sa ingay ng social media, hindi pwede sa Diyos yung majority wins when it comes to sa mundo na, hindi, mas marami nang gumagawa ng ganito okay na yan sa society. Yan ang tinig ng mundo. What about yung boses ng mabuting pastol? Yun ba yung gusto niya? Kaya nga, everyday, inaasam natin yun. Kasi doon tayo makikinig. Kasi yun yung katotohanan. Sabi nga, the truth will set us free. Nasaan ang truth sa social media kung hindi naman nag-glorify ang Diyos? Amen? Salamat sa Panginoon, no? Samantalang doon sa Old Testament, masasabi natin ang Diyos hindi ba nagalit sa tao? Yung, kaya di ba, ginunaw niya, nagkaroon ng unang paggunaw ng mundo sa panahon ni Noah. Pinaulan niya ng asupre, ng apoy, yung Sodoma at Gomora. Pero ngayon sa panahon natin, kahit sabihin na nasa fast technology tayo, ng lahat ng bagay, pinipindot, klik-klik na lang dyan, andyan yung habag. Puro habag, awa, pagpapatawad ang binibigay sa atin ng Diyos. Pero, ganun pa rin, no? Parang, kung titignan mo, parang mas naging worse yung tao, no? Mas parang lumayo pa yung tao, maraming tao ang lumayo Bakit? Kasi patuloy nating dinidesire yung gusto ng ating katawang lupa, yung gusto natin. Hindi tayo nabubuhay na kamukha ni Kristo, na nagkatawang tao siya, talagang wala siyang ginawa, kundi sundin ng salita ng Diyos, ang utos ng Ama. Walang ginawa ang Panginoong Hesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Hanggang sa nagtagumpay siya, diba? Ano ang pinaka-point ng mabuting balita sa 3 araw na ito? Yung Saturday Gospel, Sunday Gospel, at ngayong Monday Gospel. Na si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto nating makapunta doon,
kailangan lagi tayong nakikinig sa Kanya. At hindi lang basta nakikinig ha, sumusunod. Sumusunod. At hindi lang basta sumusunod ha, committed. May commitment. Kasi sa batas lang ng tao, pwede tayong sumunod, di ba? Ay, hindi ako tatawid dyan. Ay, magdadala ako ng lisensya pang nagdadrive ako. Ay, hindi ako magtatapon ng basura dyan. Sumusunod ka, bakit? Natatakot ka, may penalty pag nahuli tayo eh. Pero yung pagsunod sa Diyos, hindi lang basta pasunod. May commitment, ibig sabihin, susundin ko ang Lord kahit na ano pang mangyari, kahit i-sacrifice ko pa yung bisyo ko, i-sacrifice ko pa yung galit ko, makapagpatawad ako. Kasi committed tayo sa Diyos. Obeying with commitment. Sana ganyan sa mga mag-asawa, no? Kapag ikinasal sila, sa harap ng dambana, sila'y nangangako sa Diyos, committed sila sa Diyos. Saksi ang Diyos. Kaya pag nagsama na sila sa isang bubong, kailangan, nandun yung commitment. Whatever will happen, committed sila. Kaya nga, di ba? Forgiveness, papasok na naman dyan eh. Isa sa mga pwede natin gawin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At saan ba yung forgiveness na nanggagaling sa boses ng ating mabuting pastor? Amen. Kaya kailangan, iginaguard na natin yung ating kaluluwa. Kasi abang na abang ang demonyo yan sa atin. Inaabangan niya talaga yan. Ang demonyo, pag nakita niya ang tupa, gusto niyang lapain yan. Ay, may angkinin. Pero salamat na lang sa Diyos. Kasi meron tayong kapangyarihan labanan yan. Kung si Kristo ang nag-aano sa atin. Yung bang, come to think of it na, at ganun no, minsan, nagkakaroon tayo ng pag-isip na, ano ba talaga ang kabuluhan ng buhay? Ano ba talaga ang buhay? Ba't tayo nag-exist? Because nandiyan si God. Siya yung dahilan na tayo nilikha. Siya din dapat ang dahilan para tayo magpasalamat. Amen? So, kailangan talaga na pakinggan natin siya. Lalo na sa panahon na tayo ay may problema, tayo ay may sakit, tayo ay di ba nalulugmok sa pagsubok, mas malakas dapat yung pakikinig natin at pagsunod with commitment sa ating Diyos. Kasi pag hindi natin tinurn yung ating spiritual ears sa Panginoon, malakas din ang lapit sa atin, pagsulsul sa atin ng demonyo. Because we are living now sa spiritual battle. Kailangan ng instruction ng Diyos ang pakinggan natin. At ang pakikinig sa boses ng mabuting balita, ng mabuting pastol, ay pagsasabi lamang ng YES. Yes. No comment. Diba? Pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, yes. No comment. Kaya tayo napapalpak kasi lagi tayo nagko-comment. Ano ibig ko sabihin? Pag sinabi ng mabuting pastol na, huwag kang magnakaw. Yes, Lord. No comment. Ngayon, diba? Huwag kang magnakaw. Teka muna, Lord, kapit sa patalim na, wala na kaming kakainin eh. Huwag kang mga lunya. Teka, Lord, parang di yata tama yan, Lord. Nagmamahalan kami eh. Yung dati kong asawa, di ka kung ganyan tayo, lagi tayo nangangatwilan sa bawat utos ng Diyos, hindi talaga natin yun masusunod. Ang boses ng mabuting pastor. Pero kung lagi tayong yes, 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 tapos ang kwento. Ang buhay na walang hanggan ay nandiyan dyan sa atin. O tayo magdepende sa mga gusto natin. Kasi usually, yan ang ginagamit ng Diablo, yung ating mga emotions, yung ating mga kahinaan sa mga bagay, sa pera, sa pagkain, na nagdadala sa atin sa kasalanan. Kaya palakasin natin yung spiritual connection natin, God. Since si God ay spirit, kailangan yung spirit din natin connected yan. Nagkakaroon tayo ng kababaang loob. Kasi, alam mo tayong mga tao, may talagang sinusumbong tayo ng pride eh. Alam mo yung pride? Lahat tayo meron yan eh. Lahat tayo meron yan. Nabibingi tayo sa boses ng mabuting pastor because of that pride. Kanino ba nanggaling ang pride? Di sa demonyo. At mag-iingat din tayo sa kasalanan na ginagawa ng demonyo na nakakapagpabingi sa atin para hindi natin mapakinggan ang boses ng mabuting pastor. Ano yun? Ano yung kasalanan na yun? Yung kasinungalingan. Pagsisinungaling. Kasi yan ang unang kasalanan na ginawa. Yan ang kasalanan inoffer ng Diablo nung tinukso niya si Eva at Adan. Pagsisinungaling.
Sinabi ni Eva na, hindi kapag kainan na namin, kinain namin yan, mamamatay kami. Anong sabi ng ahas? Hindi kayo mamamatay, magiging kamukha kayo ng Diyos. Na hanggang ngayon, no, na-acquire natin. Actually, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, ano ba talaga yung kasalanan na araw-araw na gagawa natin? Yung pagsisinungaling. At yung pagsisinungaling, pag sarili-sarili tayo dyan, lumalaki yan, naiipon. Dati, kung magsinungaling ka lang maliit, mamaya malaki na. Di ba kasi pati sinungaling, nanganganak yan ng iba't ibang kasalanan eh. Amen? Mabibigyan na tayo eh. Iba na yung madidinig natin eh. Okay lang yan, magsinungaling ka. Okay no, pero kasalanan po yan. Kaya kailangan, sa maliit pa lang na kasalanan, iniiwasan na natin yan. At syempre, kailangan nating magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Panginoon. Yung bang masasabi natin, busugin natin ang ating mga sarili ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang nagbibigay buhay talaga sa atin eh. Amen? Kaya nga bago tayo mangumunyon, di ba, lumulhod tayo, sinasabi natin, Panginoon, sa isang salita mo lamang, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, nung sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Kaya napakaraming salita na ng Diyos, di pa ba tayo gumaling-galing? Kaya, nararapat lamang na mapakinggan natin araw-araw. Kung kumakain tayo 3 times a day, sa physical na katawan yan. Pero kailangan araw-araw din meron din tayo spiritual na nabibinhian yung ating mga puso ng binhi mula sa banal na mensahe ng Panginoon. Ang dami ding pinto, no? Na ino-offer ang mundo. Pinto ng galit, pinto ng inggit, pinto ng mga bisyo, diba? Yun ang pinapasok nating mga tao eh. Pero hindi yun. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon tayo pumasok sa pinto ng mabuting pastol. Para yung buhay na walang hanggan. Nakamtan natin. Sana yun ang pangarapin natin bawat sa lahat ng panahon, no? Yung buhay na walang hanggan. Hindi masamang mangarap na gusto mong maging ganito, gusto mong maging police, hindi. Pero higit sa lahat, yung pinakamahalaga, ang dapat priority natin sa ating buhay. Sabi nga, seek first the kingdom of God. Unahin natin hanapin ang kalooban ng Panginoon para yung buhay na walang hanggan na yan ay makamtan natin. Paano natin makakamtan ng buhay na walang hanggan kung puro makamundo yung ginagawa natin? Amen. Kasi alam nyo, kapag pangarap nyo na yung buhay na nagiging simple na lang yung buhay mo. At mapapansin mo, lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Pero kung wala ka kakumpleto sa buhay, baka feeling mo, puno-puno ka ng problema, gusto mo nang mawala sa mundo, no? Huwag ka muna magmadali. Darating tayo dyan. Lahat tayo mamamatay sigurado yan. Kaya, huwag nyo munang madaliin na mamatay na kayo. Ang tanong, bago natin pangarapin ng Lord, kunin mo na ako, sigurado ba tayo pag namatay tayo, kay Lord tayo? Yun, di ba? Dito, pag sobrang problema na natin, no? Parang gusto na natin, Lord, kunin mo na ako. O sige, kunin kita, handa ka na ba sa impyerno? Hindi ba? Kasi ang buhay ng walang ganan, dyan na yan. Pero kailangan, gawin din natin yung part natin. Amen? Kasi nangako naman ng Panginoon sa atin na bibigay yan eh. Sa mga totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa nagtitiis hanggang wakas. Ibig sabihin, hindi pang ngayong oras lang na ito ang pagsunod natin sa Panginoon. Dapat sa mga susunod pa na minuto sa ating buhay. Hanggang sa dumating ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. O kaya dumating na talaga yung oras na tayo kukunin na ng Diyos. Kailangan natin maging preparado doon sa pinakamahalaga na dapat maganap sa ating buhay. Na ang buhay natin dito sa mundo, iiwanan natin. Ang tanong, handa na ba tayo na sa buhay na walang hanggan? Napaghandaan na ba natin yun? Napakinggan ba natin lagi? Dinideserve ba natin lagi na mapakinggan ang tinig ng mabuting pastol? Tayo ba'y pumapasok sa, nagnanais pumasok sa pinto na kung saan nandoon si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi nga, wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Amen. Kaya nawa, mapag-isipan po natin yan. Mapagnilayan natin, no? Lalo na sa panahon ngayon na iba na ang takbo ng mundo. Sabi nga, this generation is an evil generation. Since boom na boom ang social media, gamitin natin din ang social media
para ipalaganap ang mabuting balita na ito, merong buhay na walang hanggan, huwag ka na ma-depress. Na ito ang Panginoong Jesus, malalapitan natin sa lahat ng oras. Amen. Kaya itong mga gospel na ito, i-share nyo din sa inyong timeline, sa inyong group chat, para ma-feel ng ating kapwa na may pag-asa hanggat nandiyan ang mabuting balita, hanggat buhay. Amen. Tatanggapin tayo ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Jesus, muli marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ang iyong mga salita ang magbigay buhay o magbigay buhay sa amin papunta sa tunay na buhay na walang hanggan. Bigyan mo po kami ng desire, Panginoon, na mapakinggan lagi ang tinig ng aming mabuting pastor. Muli maraming salamat, Panginoon, at dalangin namin ang iyong mga salita ang maging gabay namin upang kami makapagbago at makapagbalik loob sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sabihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At pa po kami paintulong sa tukso at hiadya mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa maraming pong salamat. Muli, kung hindi nyo po naumpisahan ang mabuting balita, punta na lang po kayo sa aking timeline o sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. And of course, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na mabuhay sa kinabukasan, ay inibitahan ko po kayo muling makinig ng boses mula sa ating mabuting pastol, ang Tuesday Gospel. Alas 8 po ng gabi. Kung loobin ng Diyos, bigyan pa tayo ng panibagong pagkakataong mabuhay muli. Muli maraming pong salamat, and to God be the glory.